Isang hindi malilimutang pangyayari ang naganap kay Nina Luciano dahil sa pagkakakilala niya kay Jack Sandoval na tinaguriang The Black Sheep of the Sandoval Sibling. Maayos sana siya noong nagtatrabaho sa isa sa sikat na kumpanya sa Manila. Yun nga lang ay pinukaw ang dalaga nang tumawag ang tiyahin niyan ang kanyang kapatid na si Tupi na hit and run ng isang hindi kilalang sasakyan. Dali-dali siyang umuwi ng probinsya at ni Singkong Duling wala siyang natira dahil saktong pamasahe lamang noon ang meron. Nasa ICU ang kapatid niya at dahil kapos din ng tiyahin, wala siyang ibang nagawa kundi ang humanap ng remedyo upang mailigtas sa tunay na kapahamakan ang nag-iisang pamilya na meron na lamang siya. Namatay na kasi ang lola nila na siyang tanging bumuhay sa kanilang magkapatid. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay sakto rin noon na sobrang problemado siya nang bumulaga sa harapan niya si Jack. Hindi niya alam kung bakit ito naroon sa lugar nila at ayaw man sana niyang kausapin, wala rin siyang ibang solusyon kundi ang hingan ito ng tulong. Sa isang iglap, tumambad ang isang tseke sa harapan niya. Pinagbigyan pa si Nina na siya mismo ang magsulat kung magkano ang kailangan. Dahil sa nakitang kabaitan, ay pikit mata niyang tinanggap iyon. 1,000,000 ang tanging kailangan niya. Nanginginig man ng kamay, nagawa pa rin niya iyong isulat. Akala niya ay isang pagtulong lamang iyon uutang na babayaran. Ngunit nagitla siya na ang pinapirmahan sa kanya ni Jack ay isang papel na nagsasabing Contract of Marriage. Paano niya pababawiin kung naisahan na siya nito? Paano na siya kung bigla siyang nagkaasawa nang wala sa plano? Ang lalaki pang pinakaaayawan niya sa lahat ay ang kanyang naging instant husband. Gustuhin man niyang bawiin, ngunit wala na siyang lakas. See you later, wife. Parang gusto niyang sumabog sa galit, ngunit ano ang magagawa niya kung ang pirma niyang iyon ang katunayan na siya ay pagmamay-ari na ni Jack Sandoval? Ihanda ang sasakyan, Fausto. Sa lakas ng boses na pumailan lang sa loob ng lugar na iyon ay tarantang gumalaw ang 8 mga tauhan ni Jack Sandoval. Yes, boss. Anito, tsaka agad na tumalima. Naikuyom ng binata ang kamao dahil sa pang-3 beses nang nangyari ang pagtakas ng kanyang asawa. Mukhang hindi pa rin ito nagtatanda at lagi na lamang siyang tinatakasan ng babae. Ipatawag si Manang Felisa. Muling utos nito sa isa pa sa mga tauhang nakatayo sa gilid ng main door ng kanyang mansyon. Ngayon din po, boss. 3 ang tumalikod. Mga tanga. Ilan ba ang ipinatatawag ko? Isa lang, boss. Wika ng lalaki. Bumalik kayong 2 dito. Alam ng mga tauhan nito na galit ang kanilang amo at ngayon lang nila muling nakita ang malademonyo nitong anyo. Kahit naglalakihan at nagtataasan ng mga tauhan nito, hindi maipagkakailang takot na takot ang mga ito sa amo. Jack Sandoval, he is a man with no feelings, sabi ng karamihan. Siguro nga ay totoo iyon dahil hindi man lang itong umingiti. Manaka-naka lang din itong nakikitaan ng maaliwalas na pagmumuka. Magta-3 buwan na rin simula nang maging asawa nito si Nina. Ngunit sa 3 buwan na iyon, puro na lamang pagtakas ang ginagawa nito. At heto, muli na namang nawala sa paningin niya ang babae. Kulang na nga lamang, pusasan niya ito sa kamay at ikadena ang binti upang hindi na makatakbo. May konting pasensya pa siyang natitira, ngunit mukhang naubos at sinagad na ni Nina. Let's go, singhal nito bago humakbang palabas ng mansyon. Nakasunod ang mga tauhan nitong puro armado. Samantala ay kabang-kaba naman si Nina habang tinatawagan ng kaibigang si Aika. Ayaw sana niya itong guluhin, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Alam niyang kasal na ito sa panganay na anak ng mga Sandoval, pero no choice dahil ito na lamang ang kanyang pag-asa. Ay, sumagot ka naman. Nanginginig ang mga kamay, hawak ang cellphone na patuloy lamang sa pagre-ring. Walang sumasagot sa kabilang linya. Hindi niya masisisi kung tulog na ito dahil 10 PM na at nagpapahinga na sa ganitong oras. Gusto niyang umalis ng bansa. Baka sa paraang iyon, matakasan ni Nina si Jack, ang hayop na yun. Para siyang laruan na to kung puwersahin, kung minsan wala na siyang tulog dahil sa ginagawa nito sa kanya sa kama. Sa ilang buwan na parang pakiramdam niya ay nasa impyerno siya. Dahil sa tuwing ito ay mag-iinit, kahit naliligo siya, bigla-bigla na lang itong papasok at gagawin ang gusto nito.
Araw-araw para siyang lantang gulay dahil sa walang kapagurang lalaki na iyon. Sana sa pagkakataong ito, tuluyan niya ng matakasan si Jack. Yes, hello? Napangiti siya ng malapad nang marinig ang tinig ng kanyang kaibigan. Aika, please, tulungan mo ko. Bigla siyang nabuwal at sunod-sunod na pumatak ang mga luha. Ninya, ikaw ba to? Nasaan ka? Anong nangyari sa'yo? Ninya, sumagot ka. Napahagulgol na lamang siya sa sobrang awa sa sarili. Nakasakay siya sa taxi ngayon at nang marinig ang boses ni Aika, hindi siya nagdalawang isip na sabihin ang address ng kanyang kaibigan sa driver ng sasakyan. Sinabi niya ang lahat-lahat, simula umpisa hanggang sa mga oras na ito. Mabuti na lang at hindi ito tumangging tulungan siya. Narinig pa niya ang tinig ni Uno, ngunit nang magalit si Aika, tumahimik ang lalaki. Huwag ka nang dumiretso rito, Ninya. Sa airport, doon mo ko hintayin. Pinunasan niya ang mga luha. Sige, salamat Aika. Maraming salamat. Aniya, tsaka muling naluha. Nagbago ng ruta ang taxi dahil imbis sa bahay nila Aika ay sa airport siya nagpahatid. Wala siyang pera. Tanging 500 lang na naiabot pa ni Manang Felisa kanina sa kanya ang perang hawak. Naawa siya sa sarili kung bakit ito nangyayari sa kanya. Paano na siya nito? Ma'am, mukhang may sumusunod po sa atin. Napalingon siya sa likuran at grabing kaba ang dumaloy sa buong katawan niya nang mamukaan ng sasakyang iyon. Paano ko nasundan ng hayop na to? Bulong niya sa sarili. Kinapa niya ang katawan, baka may kung anong bagay na tumutulong upang siya'y mahanap. Biglang natigilan si Ninya nang mapansin ang bracelet na suot. Ito yung bracelet na bigay sa kanya ni Jack. Nagdadalawang isip pa siya pero sa huli, hinablot niya iyon tsaka itinapon sa labas ng bintana. Mukhang may tracking device ang bagay na yun. Anong? Bilisan niyo pa ho. Pero ma'am, mabilis na ho tayo. Reklamo ng driver. Mas bilisan niyo pa ho, maaabutan nila ako kung hindi niyo pa bibilisan. Lumapit siya sa likuran ng driver at pilit pinaikot ang steering wheel. Ma'am, bitiwan niyo ho ang manibela. Bilis Manong, bilis. Ma'am, bitaw ho, babangga tayo. Kasunod nun ay isang malakas na dagundong ang pumukaw sa katahimikan ng gabi dahil sa taxi na bumangga sa poste ng kuryente sa gilid ng kalsada. Naririnig pa ni Ninya ang mga tumutunog na mga aparato at ramdam niyang tila hiniheli siya sa alapaap, pero nang marinig niya ang mga tinig, nasisiguro niyang wala pa siya sa langit. Faster! Faster! Isang baritonong tinig ang umuukil-kil sa pandinig niya. Mukhang nasa stretcher siya at nasa loob ng isang paggamutan. Nahihilo siya at ramdam niya ang pananakit ng buong katawan niya. Pinipilit niyang igalaw ang braso, ngunit para iyong lantang gulay. Nakita pa niya ang mga nakaputing mga tao. At si Jack. No, don't close your eyes, wife. Please no. Bago nawala ng malay ang babae, sunod-sunod na pagmamakaawa ang narinig niya. Jack, what happened? Ipinilig ng lalaki ang ulo. Parang wala itong lakas na sagutin ang tanong ng lalaking rumaragas ang pumasok mula sa pintuan ng private room na iyon. Speak up, Jack. Paano namin malalaman ang nangyayari kung hindi ka magsasalita? Ani ng isa pang tinig. Ngunit isang mahabang buntong hininga lamang ang pinakawalan nito at matamlay na sumandig sa monoblock na kinauupuan nito. Jack, we're your brothers. Magsalita ka naman. Gising na siya ngunit hindi siya dumidilat. Nagmamatsyag at nakikinig lamang sa paligid. Pareho ang mukha ng tatlo. Yun nga lamang ay makinis ang dalawa at ang isa lang ang siyang puro tattoo sa katawan. Magkakasing tangkad lang din. Magkakaiba ang ayos ng buhok. Ngunit wala man lang itulak kabigin sa mukha ng mga ito. Not now. Kuya, please not now. Mahina nitong sambit. Tatawagan ko si Ma'am. Tatalikod sana ang isa pang lalaking naroon nang biglang tumayo ang may tattoo at bigla na lang hinawakan nito ang suot na long sleeve ng lalaki mula sa likuran. Subukan mo, Speed. May pagbabanta sa tinig nito. Jack, bitiwan mo si Speed. Seryosong wika ng isa pa sa tatlo. Wala kayong sasabihin kay Mom and Dad. Hayaan niyo ako nalutasin ang sarili kong problema. Huwag na kayong mga elampa. Stop being so selfish, Jack. Kailangan nilang I said no! At isang malakas na suntok ang ipinagkaloob ng may tatong lalaki sa kaharap nito.
You bastard! Uuntayan sana ng ganting sapak ang nanuntok na lalaki nang pumagitna ang isa sa tatlo. That's enough. Nasa hospital tayo at nasa critical ang asawa mo, Jack. Pero nagagawa mo pang manapak. Subukan mo pang ulitin, Jack, sinasabi ko sa'yo. Try me, young man. Baka nakakalimutan ninyo kung sino ko. Palipat-lipat ang tingin nito sa dalawa. Kumalma ang sitwasyon at doon na rin siya nagpasyang magmulat ng kanyang mga mata. Anong nangyayari? Mautal-utal niyang usal. Pumihit ang tatlo sa dako niya nang sabay-sabay at ang may tattoo sa braso at leeg ang siyang unang tumalima. Wife, you're awake. Thanks God. Thank you, gising ka na. What do you want, ha? Say it, please, say it. Kita niya ang galak at pag-aalala sa tinig nito at may tumakas ding luha sa mga mata ng lalaki. Speed, tawagin mo ang doktor. Utos ng nasa likod nito. Hindi na nagsalita ang inutusan ng lalaki at agad itong tumalikod palabas ng kwartong iyon. Hindi siya sumagot. Inilibot niya ang paningin. Mukhang kwarto sa hospital ang kanyang kinaroroonan. Nagulat siya nang maupo ang gwapong lalaki sa tabi niya at hinaplos ang mukha niya. Bigla siyang umatras at iniwas ang muka. Sino ka? Kita niya ang gulat sa mukha nito at nanginginig ang kamay na natulala na lamang ng bigla. Dahil sa malakas na pagkakabunggo ng ulo ng asawa mo sa bintana ng kotse kaya nagkaroon siya ng temporary amnesia. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi rin magtatagal at babalik din ang alaala ng asawa mo, Sir Jack. Hindi siya sumasagot. Wala ring reaksyon. Paano nga ba siya magre-react kung una sa lahat, wala siyang natatandaan sa mga nangyari dahil lamang sa mga sinabi ng may tattoo na lalaki, kaya niya nalaman kung bakit siya narito sa hospital. Si Jack raw ito at nagpapakilalang asawa niya. Hindi naman po masyadong malala ang naging tama sa kanya. Ang mga gasgas ng asawa ninyo sa braso, binti at balikat ay gawa ng mga bubog na tumalsik mula sa nabasag na bintana ng sasakyan. In the meantime, oobserbahan pa namin ang asawa ninyo at hihintayin na lang ang blood test at CT scan niya. Kapag naging maayos ang lahat at walang anumang pinsala sa loob ng katawan niya, pwede na po kayong lumabas tomorrow or sa susunod po na araw. Isang pakikipagkamay ang ginawa nito. Hindi man lang ito sumagot at panay lang ang tingin sa kanya. Paglabas ng doktor, tsaka siya nagsalita. Mga kapatid mo ba ang nandito kanina? Normal lang ang tinig na iyon, walang kaba, takot at kung ano pang emosyong dumadaloy sa mga salita niya. Agad itong lumingon sa kanya. Oo, simpleng sagot ng lalaki. Bakit mo sinapak? Siraulo ka ba? Kapatid mo tapos sinapak mo? Ani mo'y nakakita ng multo si Jack dahil sa singhal niyang iyon. Parang gulat na gulat ito sa mga tanong na yun. Sunod-sunod ang pagkurap na ginawa nito. Wait, what? Anong sabi mo? Talagang ito'y nagulat. Itinaas niya ang kamay. Igagalaw niya na iyon at hindi rin naman masyadong masakit. Sumenyas na lumapit ito. Sumunod naman si Jack kahit may pagtataka sa muka. Siraulo! Kasunod ng malakas na pagbatok niya sa ulo nito. Ouch! What's that for? Are you… Tigilan mo ko. Kapatid mo ay sinasaktan mo. Anong klase kang kapatid kung ganyan ka? Sila na nga itong concern sa'yo, nagagalit ka pa. Sa lakas ng tinig niya ay napaatras ito. Totoo naman eh. Nakita niya kaya kung paano bigwasan ng taong ito ang kapatid. Hindi naman inaano. What the heck, wife? Wag mo ko mahek-hek dyan. Next time wag mong gaganunin ng mga kuya mo. Nag-aalala lang sila sa kalagayan mo. Sa mga huling salita niya ay binawasan niya ang lakas ng tinig at dahan-dahang naging malumanay. Ngunit si Jack hindi pa rin napapawi ang pamimilog ng mga mata nito. Okay, fine. Malakas na sagot nito na parang napipilitan. Ayusin mo, hindi ganyan. Masyado kang pikon at magagalitin. Pero mas mataas ang timpi ng boses niya. Oo na. Ano bang nangyayari? This is impossible. So ridiculous. Narinig niya iyon kahit pabulong lang. Tatalikod na sana si Jack nang makaramdam siya ng gutom. Parang mayat maya yata ay nagugutom siya. Tinawag niya ito sa pangalan. What now? Pagsusuplado nito kaya hindi siya umimik. Wala. Aniya matapos ang 1 minuto siguro. Ano nga? Muli na namang tumaas ang tinig nito. Oo nga at gwapo ang taong ito pero kung sa pagtitimpi, katiting lang ang meron ng lalaking to.
Nagugutom ako. Malambing niyang usal. Umarko naman ang kilay nito. Again, kakakain mo lang at… Nang marinig ang malakas na boses nito, bigla na lang sumikdo ang dibdib niya at dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. What the? At para saan na naman yan? Nang makitang tumulo ang luha niya, bigla itong lumapit sa kinahihigaan niya. Mukhang ayokong maniwala na asawa kita. Hindi mo naman kasi ako mahal. Aniya tsaka nabuwal. Hey, stop crying. Hey wife. Nasabunutan nito ang buhok bago tumingin sa kanya. Fine, bibili na ako para tumigil ka lang dyan. Bas si Jack at saka naman dumating si Aika at Camille na asawa ng mga kapatid ng lalaki. Nagulat pa si Ninya nang may dalawang babaeng pumasok sa loob ng private room na iyon na inuukupan niya. Hi, kamusta ka na? Napakagandang babae ang nagsalitang yun, hanggang balikat ang maabo nitong buhok. Ang puti at napakakinis, kagaya ng babaeng katabi din nito. Nakangiti ang dalawa habang palapit sa kinahihigaan niya. Ang bumati ay si Aika. Maabo ang buhok na curly ang dulo nun. May pagkasingkit ang itim na mata nito. Ang sumunod ay si Camille na mas matangkad kaysa kay Aika. Hanggang tenga lang kasi nito si Aika at sa nakikita niya ay hubog na hubog ang katawan nito na animoy isang warrior sa klase ng pagtayo. Straight na straight talaga. Magkasing puti at kinis sa mga ito. Asawa pala ni Una Sandoval si Aika na panganay sa magkakapatid. Parang pamilyar pero hindi niya malaman kung saan niya nakita. Hoy Ninya, hindi mo ba ako kilala? Ako si Aika, ang kaibigan mo. Remember? Kahit ano pa ang sabihin nito, hindi niya talaga ito maalala. Nag-aaklan tayo diba? Magkaibigan simula bata. Tumawag ka pa sa akin noong nakaraan na nagpapatulong ka. Akala ko ba sa ibang bansa ka didiretso? Yun pala dito. Natawa ang mga ito. Kahit ano pa ang sabihin mo ate, wala siyang maalala. Diba nga sabi ni Speed na nagka-amnesia nga siya? Wika ni Camille. Nagbabakasakali lang naman ako. Wika ng babae. Ilang saglit ay may inilapag si Camille ng mga prutas sa mesa sa gilid ng kanyang kama. Here, para lumakas ka't makalabas na. Wika nito. Maraming mga sinasabi at pinaalala si Aika ngunit wala talaga. Kaya nga hindi na lang nito tinutuloy ang mga kwento dahil wala rin namang kwenta. Hanggang natigil na lang silang tatlo sa pag-uusap nang may kumatok mula sa nakasarang pintuan ng kwarto. Si Aika ang nagbukas nun. Nagulat pa ang pumasok nang makitang puro sila babae sa silid. Nasa kama siya't nakaupo roon at may una ng bandang likuran pang suporta. Nasaan ang asawa mo, Ma'am Ninya? Tanong ng doktor. Umalis, Dok. Ano ba yan? Kami na lang ang sabihan mo para kami na ang magsasabi sa kanya mamaya. Tila nagdadalawang isip pa ito pero sa huli, nakumbinsi naman ng dalawang mga babae. This is the result of CT scan and blood test ng pasyente. Normal ang CT scan ni Ma'am Ninya but… Agad itong tumingin sa kanya. Bakit ho? Anong meron sa bat? Ani Aika. Natatawa si Camille sa tabi nito. 2 months pregnant ho ang pasyente. Parang hindi niya malaman kung anong dapat na maging reaksyon. Natigilan siya. Nakahuma lang nang lumingon ng dalawa sa kanyang bahagi. Did you hear that? Buntis ka Ninya. Magiging daddy na si Jack. Oh my God! This is so amazing! Hiyaw ni Aika. Nag-apir pa ang dalawa. Ngumiti siya ngunit walang salitang namutawi sa kanyang labi. Ma'am, saglit lang. Ngunit walang pumapansin sa doktor. Panay-tili ang mga ito. Hindi ka ba masaya? Tanong ni Camille. Oh my gosh, Ninya, I'm so happy for you. And normal ang baby. Mabuti na lang at… Ma'am, please lang, sandali lang ho. Makinig po muna kayo. Natigilan silang lahat nang tumaas ang boses ng doktor. Iritang lumingon si Aika at si Camille. Ano pa ba, Dok? Sabihin mo na ang lahat ng matapos na. Panira ng… Bulong ni Aika. Okay, eto na, sorry. Masyadong mababa ang kinalalagyan ng bata. Kailangan ng iba yung pag-iingat. Dahil oras na dinugo ang pasyente, hindi natin alam baka diretso nang mahulog ang baby nyo. Napawi ang galak sa mukha ng babae. Then, resetahan nyo po ng pampakapit. Do something. Doktor kayo, di ba? Galit na wika ni Aika. Yun na nga ho, ma'am, ang sinasabi ko, dapat alam ito ng asawa. At eto na ho ang reseta. Inabot kay Aika ang reseta. Kinuha naman yun ng babae.
Pero mas mainam pa rin sa OB magpatingin dahil sila ang expert sa mga baby. Maiilan-ilan pang bili ng doktor bago ito umalis. Nang lumabas ang manggagamot, tsaka naman bumalik sa pagtititili ang dalawa. Natigil lang iyon nang magsalita siya. Huwag niyo sanang sasabihin kay Jack ang tungkol dito. Malumanay niyang sambit na ikinagulat ng dalawa. Sabay pang tumingin sa kanya ang mga ito. And why? Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya yun ang mas tamang gawin. Siguro dahil hindi pa siya 100% sure na ito ang kanyang asawa. Or baka dahil talagang kinakabahan siya. Hindi niya alam pero sa ngayon, gusto niyang manahimik na lang muna. Hindi ko alam, basta huwag niyo na lang sasabihin. Ako na ang bahala sa mga yun. Ani at sumang-ayon naman ang dalawa. At hindi na rin pinag-usapan ng tungkol sa ipinagbubuntis niya. Dahil baka dumating si Jack at marinig nito ang tungkol dun. Tama nga si Camille dahil bumukas ang pinto at si Jack ang tumambad mula sa labas. Ipasok yan lahat. Utos nito tsaka 4 na tauhan ng sunod-sunod na pumasok sa silid na may dalang mga pagkain. Napanganga siya sa dami. Ang pizza na mukhang 10 box na magkakapatong at lahat ng fast food ng Pilipinas yata ay inorderan nito. May mga prutas at mga groceries. Napatakip ng bibig ang dalawang babae dahil pinipigilan ng mga ito ang tumawa. Huwag mong sasabihing magugutom ka pa ulit. Seryosong usal nito bago naupo sa sofa. Parang gusto niya na itong tampalin ng paulit-ulit dahil sa sobrang kabaliwan nito. Umabot lang ng 1 week bago tuluyang nakalabas si Nina. Namamangha siya na makapasok sa isang exclusive subdivision sa QC. At mas lalong namilog ang mga mata niya nang makita ang engrandeng mansyong pinagdalhan sa kanya. Miss Nina, narito na kayo. Nagulat siya nang may yumakap sa kanyang matandang babae. Humihikbi pa ito. Oho Manang, nag-aalangan niyang usal. Manang Felisa, dugtong ni Jack. Nagtaka ang babae nang titigan siya nito. Let's go upstairs, kailangan mo nang magpahinga. Pero pinukaw siya ni Jack nang akma sana niyang sasabihin na nagkaroon siya ng amnesia. Sinundan siya ng tanaw ng matanda. Umiti na lang siya para ipakitang maayos lang siya. Napakaganda ng kwartong pinagdalhan sa kanya. Mukhang master's bedroom yun. Malawak ang kama at ang lambot ng kutsyon. Ang punda, bedsheet at kumot ay magkaternong kulay gray. Parang ang tamlay ng kulay na yun. Para tuloy bigla siyang nalungkot. Ang floor-to-ceiling curtain na kulay gray. Panlalaking panlalaki ang kulay ng buong silid na yun. Para tuloy bigla siyang nagdalawang isip. Sure ka ba na magkatabi tayong natutulog? Kunot noong naitanong niya sa lalaking nasa loob ng closet. Sinundan niya ito roon. Lumingon ito na may gulat na mga mata. Of course. Tipid nitong sagot. Nagtataka siya dahil kung kasal sila, dapat ay may portrait sa itaas ng pader sa bandang ulunan, sa sala or sa gilid ng hagdan, kagaya ng mga nasa drama. Bakit parang wala akong bakas sa silid na to? Look, turo niya sa mga damit ni Jack, mga sapatos at kung ano-ano pa. Puro gamit mo, asan yung sakin? Kunot noong tanong niya rito. Wife, can you please stop it for a while? Nakikita mong nagbibihis ako. I don't care. Sinasabi mo na magkatabi tayong natutulog pero ang kulay ng kwarto ay panlalaki. Di walang bahid ng babae. Lotions, perfume or kahit na mga gamit pang babae. Singhal niya rito. Hindi makasagot si Jack kaya agad niya itong iniwan at naupo sa kama. Parang maiiyak siya. Hindi niya mapigilan ang emosyon. Para kasing wala itong pakailam sa nararamdaman niya. O baka naman hindi sila mag-asawa. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Parte pa rin ba ito ng pagbubuntis niya? Bakit parang sobra naman yatang OA? Pinalis niya ang luha ngunit hindi iyon maubos-ubos. Why are you crying again? Hindi niya alam kung naiinis ito, naaawa o nag-aalala. Hindi niya kasi mabasa ang klase ng ekspresyon ng mukha ng lalaki. Asawa mo ba talaga ako? O niloloko mo lang ako dahil may amnesia ako? Tumayo siya nang lalapitan siya nito. Why? Yun lang ang concern mo, tapos iiyak ka na. What the hell is going on with you, ha? Mataman niya itong tinitigan. Ngayon lang niya napansin na ang cute ng mga mata nito. Ang ilong na talagang perpekto ang hugis at ayos ang labing mamula-mula. Pinawi niya ang pagluha.
at tahimik na tumitig kay Jack. Kumunot ang noo nito at nagtataka siguro kung bakit tumigil sa pagbubunga nga si Ninya. What? Seryoso nitong tanong. Tumayo siya at lumapit dito. Tila nabibigla si Jack kaya isang beses pa itong umatras. Pakurot! Wika niya rito. Ano? Isa lang. Muli niyang wika. No, just take a rest now. Ayusin ko lang ang mga gamit mo. I think inilipat ni Manang sa... Yun lang, kurot lang ayaw mo. Hindi mo nga talaga ako siguro asawa. Niloloko mo lang ako. How dare you, Jack? Bakit ka ganyan? Anya at muli na namang tumulo ang mga luha. Talagang ang OA na niya. Ninya, are you crazy or what? Ano bang kurot ang sinasabi mo? Hindi naman nabagok yung ulo mo pero para kang nasisiraan. Napalakas ang iyak niya. Oo na, sige na fine. Eto na, kumurot ka na. Bigla itong lumapit kaya magkabilang pisngi ang kanyang pinanggigilan. Ninya, tama na. Masakit. Ngunit halos ubusin niya ang lakas sa pagpisil sa magkabilang pisngi ng lalaki. Boss, ano pong... Napalingon siya sa pinto at humahango sa mga tauhan nito. May dala pang mga armas na tumigil sa tapat ng nakabukas na pintuan. What the F? Close the door and get lost, all of you. Sigaw ni Jack kahit hindi nakatingin sa mga tauhan dahil nakaharap ito sa kanya at hawak-hawak ang magkabilang pisngi. Manang Felisa, nasaan po si Jack? Mula sa kusina, naabutan niya ang matandang kasambahay na naghahanda ng agahan. 6:34 a.m. nang magpasya na siyang bumaba. Gutom na kasi siya. Isinalin muna ng babae ang sinangag sa lagayan bago nito pinatay ang kalan at saka lamang siya nito sinagot. Maaga pong umalis ma'am. Ang sabi po bago mag 7 a.m. babalik naman daw po para sa agahan. Kumunot ang noo niya. Saan naman kaya yung nagpunta? Hindi niya na nakita ang asawa nang magising siya. Kaya heto at parang gustong-gusto na naman niyang maamoy ang pabango nito. Ibang klase din ang paglilihi niya. Hindi siya nagsusuka pero para namang nababaliw siya sa tuwing hindi niya nakikita si Jack. Manang, tawagan niyo nga ho. Nais sa tinig niya. Tumigil ito sa pagtitimpla ng Milo tsaka tumingin sa kanya. May cellphone po kayo, di ba? Nasa taas po, Manang. Kayo na lang ho. Sabihin niyong malapit na akong mahimatay kasi iniwan niya kamo. Tsaka siya humagikgik. Napakamot ng ulo ang matanda. Nagtataka ang mukha nito. Ma'am, matanong ko nga po, nagka-amnesia ka ho ba? Kinuha niya ang kakatimplang Milo at naupo sa kahoy na upuan sa kusina. Parang ganun nga ho, Manang, bakit ho? Walang ano-ano niyang tanong, ngumiti ito ng pilit. Ramdam niya ang kakaibang titig nito pero hindi niya binigyan ng pansin. Wala ho ba talaga kayong naaalala? Umiling siya sa matanda. Tungkol po sa lahat-lahat, ma'am? Tumango ulit siya. Diyos ko, mahina nitong usal. Hindi na siya nagtanong kung para saan iyon dahil inabala niya ang sarili sa pag-inom ng Milo. Humingi din siya ng tinapay at nagpaluto ng hotdog. Pagkatapos po niyan, Manang, tawagan niyo na ho siya. Sige ho. Nang mailagay sa harapan niya ang mga hotdog ay isa-isa niyang binalatan iyon. Yung pula na balat ang kinuha niya at iyon ang inilagay sa tinapay. Tsaka niya naman nilagyan ng powdered Milo. Nakita niyang natigilan si Manang. Ano pong lasa? Takang tanong nito. Masarap, Manang. Gusto niyo hubang tikman? Umiling-iling ito at pilit ng umiti. Ma'am, buntis ho ba kayo? Sa wakas ay naitanong nito. Inubos niya muna ang natitirang tinapay bago ito sinagot. Oho, pero wag niyo sanang sasabihin kay Jack, tsaka na lang humanang. Parang nag-aalangan pa ito sa klase ng titig, ngunit nakumbinsi din niya sa huli. Sir, si Ma'am Ninya po kasi. Tinakpan niya ang cellphone bago binulungan ng babae. Manang, galingan mo yung acting para umuwi ka agad. Aniya at saka siya bumalik sa kinauupuan niya. Naka-loudspeaker ang cellphone kaya rinig na rinig niya ang sinasabi sa kabilang linya. Why? What happened, Manang? Natatawa siya pero hindi niya nilalagyan ng tunog. Nahimatay ho, sir. Nauutal na wika ng matanda tsaka ito tumili. Napapalakpak siya sa tuwa dahil sa galing ni Manang Felisa. Wait, what? Anong nangyari, Manang? Tell me, what happened? Bakit siya nahimatay? Hintayin niyo ako dyan, pauwi na ako.
Oh sir, bilisan nyo. Sa pagbaba ng cellphone ni Manang ay para itong natatakot, pero napangiti siya. Huwag ho kayong mag-alala Manang, akong bahala sa inyo. Aniya at panay ang ngisi. Bakit kasi iiwan siya isa pa, gusto niya na itong makita kaya kailangan ng kaunting acting. Sa sofa naghintay matapos kumain at nang marinig ang ugong ng sasakyan sa labas, tumayo siya para lumapit sa main door. Humahangos si Jack palapit sa pintuan at nang tumapat ito roon, bigla siyang yumakap sa lalaki. Hoy, bakit mo ko iniwan? Sabi ko sa'yo hintayin mo kong gumising. Hindi ka nakikinig. Naiinis ako sa'yo. Anya, tsaka ito pinagsusuntok sa dibdib nang bumitaw siya sa pagkakayakap rito. Ouch, wife, stop it already. Anong sinasabi ni Manang na... Ako nagsabi noon, bakit? Busangot niyang wika. Nagsinungaling ka? Akala ko ba naman? What kind of woman are you? May trabaho ko that time. Then Manang called me na nahimatay ka. Tapos kasinungalingan lang pala. Are you out of your mind? Sa lakas ng tinig nito, bigla siyang napaatras. Nakakatakot ang mukha nito habang nakatitig ito sa kanya. Ang mga braso nito ay kusang gumalaw at bigla siyang natamaan. Malakas na pagbagsak sa sahig ang nagpatigil sa lahat. Wife, I'm sorry. Maging ito ay nagulat din. No, wag mo ko nga hawakan. Huwag kang lalapit. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Ngunit mas nagitla si Ninya nang maramdaman ang dahan-dahang pagdaloy ng likido mula sa pagitan niya pababa sa kanyang binti. Sir, dinudugo si ma'am. Sir, bilisan nyo. Buntis ho ang asawa ninyo. At kapag hindi yan naagapan baka mahulog ang anak nyo. Humahangos na wika ni Manang. Napamura si Jack bago nito binuhat ang asawa upang isugod sa hospital. Doc, how's my wife? Paglabas ng doktor sa ER ay si Jack agad ang bumungad. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito, kilos, maging sa pananalita. Mr. Sandoval, sinasabi ko na agad sa inyo na wag na sana itong mauulit. Wika ng babaeng doktor. Your wife is fine. She's okay now but the baby. Kamuntik nang nawala sa inyo. You need to be careful. Yan ang laging bilin sa mga mami na masela ng pagbubuntis. Lalo na at buwan niya ngayon ang pinaka-critical na buwan. First trimester ang isa sa pinakamahirap na mga buwan bukod sa laboring. Iba yung pag-iingat para sa asawa ninyo. Bawal ang ma-stress. You need to know that dahil hindi madali ang magbuntis. Napakahirap niyan para sa asawa mo. Kaya sana suporta at pag-aalaga ang iparamdam mo sa asawa mo. Lalo na at mahina ang kapit ni baby. Isang beses pa siyang duguin baka hindi na masurvive ang sanggol sa sinapupunan niya. Mahabang paliwanag ng doktor. Walang ibang nasabi si Jack dahil alam nito na kasalanan niya ang nangyari. He didn't know kaya akala niya niloloko lang siya nito. Matapos na mga sinabi ng doktora, tumalikod na ito. Nagkamali lang talaga siya. Hindi niya intensyon na masaktan ng asawa. Nagulat lang siya dahil nasa opisina siya kanina para hanapin ang profile ng pinaghihinalaan niyang may dahilan kung bakit gumuho ang gusaling ongoing ang construction na hawak ng company niya. Sa dami ng naaksidente, kaya magulo talaga ang kanyang isip. Tapos niloko lang pala siya sa importanteng tinatrabaho niya. Hindi niya alam at iyon ang naging kasalanan niya. Huwag ka nang lalapit. Nauutal na wika ni Ninya nang makitang palapit si Jack sa kanyang kama. I'm sorry, I didn't mean to hurt you, wife. I just don't know na buntis ka pala. Tumigil ito sa gitna ng kwarto at hindi mo na nagpatuloy sa paglapit. Umalis ka. Umalis ka dito, Jack. Sa lakas ng tinig ni Ninya, biglang umatras ang asawa nito. Okay, I will. Please stop shouting. Baka mabinat ka. Lalayo na ako. Please, huwag ka nang umiyak. Ayaw kitang makita. Lumayas ka. Lumayas ka rito. Kita niya ang heater sa ibabaw ng mesa at walang alinlangan iyong kinuha at malakas na ibinato sa lalaking nasa may pintuang nakasara. Sa lakas ng tama nun sa kahoy na pinto at kung hindi na iwasan ni Jack, baka nasira ang gwapo nitong muka. Stop it please. Pagmamakaawa pa nito. Ngunit muli siyang gumalaw at baso naman ang isinunod niyang ibato. Biglang lumabas ang lalaki dahilan para hindi niya ito matamaan. Hindi niya alam kung anong nangyayari pero sa nangyari sa kanya kanina.
Parang bigla siyang natakot, lalo na nang kamuntik nang mawala sa kanyang anak niya. Hindi na muling pumasok pa si Jack. Makalipas ng 20 minuto siguro, bumukas ang pinto at si Aika ang nakita niyang pumanhik sa loob ng silid. Anong nangyari? Tinawagan ako ni Jack kaya pumunta ako rito. Ayaw mo daw kasi siyang papasukin. Bakit? Hindi siya umimik. Ninya, alam kong hindi madali ang nangyayari. Bukod sa amnesia ay kamuntik ka pang makunan. Baka pwedeng ingatan mo naman yung sarili mo. Nandyan si Jack para sa'yo. Huwag mo naman siyang itaboy. Wala pa rin siyang sagot. Anong gusto mo, Orange? Ipagbabalat kita. O baka gusto mong kumain, may dala akong lunch. Hindi ako nagugutom. Matamlay niyang usal. Galit siya pero gusto niya itong makita. Lumingon si Ninya sa may pintuan at nakita niyang nakasilip ang kanyang asawa. Ngunit nang makita niya, bigla itong nawala. Ganyan din ako noon. Nang mga panahong naglilihi ako, galit na galit ako kay Uno tapos hinahanap ko naman. Gusto ko rin siyang mayakap at halikan pero dahil galit ako, pinipigilan ko. Alam mo Ninya, parang maamong tupa yung asawa mo sa'yo. Gayong black sheep yan. Napalakas ang halakak nito. Nagbabago ang tao Ninya. Kaya sana oras na bumalik yung alaala mo, wag mo siyang kamumuhian. Dahil kahit hindi maintindihan ng ugali ni Jack, napakabuti ng puso ng asawa mo. Wala siyang naisagot dahil abala ang mga mata niya sa pagbabantay sa lalaki sa labas. Nagbabaka sakali na muli itong sumilip. Gusto mo bang papasukin ko? Kanina pa kasi nagba-vibrate ang cellphone ko, panay ang text niya. Tinatanong kung galit ka pa. Nakakatawa kayo? Ang sweet, parang mga teenager. Sige, pilit na sagot niya. Natatawang tumayo si Aika, tsaka ito lumabas upang tawagin si Jack. Bakit ka pumasok? Singhal niya kaya napaatras ito. Ang sabi kasi ni Aika, pwede na akong... Okay fine, lalabas na, hindi na ako papasok. Maktol nito kaya natawa siya. Ang cute nitong magalit, parang batang nagtatampo. Jack? Tawag niya sa pangalan nito. Palabas na ito pero hindi natuloy. Lumingon ito sa kanya. I need you here. Aniya ng mahina bago tuluyang tumulo ang mga luha. Nang makita iyon ng asawa niya, ay napakabilis lang nitong tinawid ang kanilang pagitan. Shh, I'm here now. Please stop crying. Malumanay nitong wika. Sa amoy nito, parang bigla siyang kumalma. Ipinulupot niyang bigla ang mga braso sa leeg nito. Ouch! Pero bigla itong humiyaw nang kagatin niya ito sa leeg. Okay lang talaga ito, wife. Garalgal na tinig nito dahilan para siya ay mapatawa. Matatapos din ang kalbaryong ito. Muling bulong ng lalaki. Pangalawang beses na niyang na-hospital dahil sa aksidente at pagdurugo. Kaya nga ingat na ingat si Jack sa bawat sasabihin, gagawin at kilos dahil sa pagbubuntis niya na ayon sa doktor ay maselan. Ultimo nga pagtayo niya ay nakaalalay pa ito. Kulang na lang din ay subuan siya ni Jack na medyo OA na din talaga kung titignan niya. Hindi na rin ito madalas umaalis dahil parang inilipat nito ang opisina sa library nito sa second floor. Kung dati ay maaga pa nga alis si Jack, ngayon ay manaka-naka na lamang. Sinabi naman niya na naroon naman si Manang Felisa at may mga tauhan din itong tagabantay. Pero parang hindi talaga kontento si Jack at kailangan pang nakikita at alam nito ang lahat ng kilos niya araw-araw. Ngayong araw ay 3 buwan na at 2 linggo ang ipinagbubuntis niya. At ngayong umaga, nagtaka siya na wala si Jack. Mabuti na rin ito para walang OA sa tabi niya. Matapos ng agahan, nagpaaraw siya sa labas dahil medyo sinisipon siya. Ang sabi ni Manang, makakatulong daw ang sikat ng araw sa umaga para patatagin ang kanyang baga. Naroon si Manang dahil nagpadala siya ng aklat. May tagabantay siya kanina pero pinagagahan muna niya sa kusina. Eto na ma'am, ngiting wika ng babae. Lumingon siya sa likuran. Salamat Manang, Anya at naupo sa umbrella shade sa garden. Manang, wala po ba kayong kilala na naging GF ni Jack? Alam nyo na, wala kasi akong alam sa naging buhay niya. Isa pa, nawala din ang mga alaala ko tungkol sa kanya. Nakita niyang patalikod na ang matanda pero dahil nagtanong siya, kaya naupo na lang din ito kung saan siya nakapwesto. Nakaharap ang may edad na kasambahay sa kanyang dako. Si Sir? Ang naalala ko ay isang babae lang noong hindi pa kayo magkakilala ni Sir Jack. Kumunot ang noo niya.
Sino naman ho? Maganda ho ba siya? Nagkibit balikat at sinundan ng isang simpleng sagot. Oo, maganda siya pero ano ho manang? Masama kasi ang... Hello Manang Felisa, good morning. Is Jack here? I want to see him right now. Malanding wika ng babae ang pumukaw sa pag-uusap nila ni Manang. Nasa pathway ito at nakatingin sa bahagi nila ni Manang. Maganda, sexy at eleganteng manamit. Masyado itong magaling pagdating sa pagmi-makeup. Medyo nainggit siya dun. Mas naging maganda kasi ito sa makeup na suot. Ang taas din ng takong. Ma'am Samantha, wala po si sir at lumingon ang matanda sa kanya. Animoy may gusto itong sabihin na ayaw din namang ibuka ang bibig. Why? Bawal na ba ako sa mansyon ng boyfriend ko? Nag-igting ang bagang niya. Anong sinasabi nitong boyfriend? Ma'am, pasensya na kasi ho. And who is that woman? Maarting tanong nang siya ay makita. Mula ulo hanggang paa nang titigan siya nito. Natigil lang ito sa bandang tiyan niya. May umbok na rin kasi iyon kahit papaano. Hindi nga lang masyadong halata. Si Ma'am Nina po ang asawa ni Sir Jack. Nang marinig ang sagot ng matanda ay agad nagbago ang mukha nito. Nalukot ang balat sa bandang noo at tumaas ang kilay. Kita niya na biglang nagbago ang aura nito. What? Anong asawa ang pinagsasasabi mo Manang? Hindi lang ako nagparamdam kay Jack ng 1 taon tapos may asawa na siya. Tumaas ang tinig nito. Miss, baka pwedeng si Jack na lang yung kausapin mo tungkol dyan. Hindi ko kasi alam ang naging relasyon ninyo since nawala nga ang mga... Shut up! Hindi ito pwede. Ako dapat ang asawa ni Jack, not you. Agad itong lumapit sa kanya. Humarang naman agad si Manang. Hanggat maaari ay pinipigilan ni Ninyang magalit dahil ang sabi ng doktor, bawal sa kanya ang ganoong emosyon. Nakakasama raw sa baby. Kaya nga pigil ang galit niya na pilit idinadaan sa malumanay. Mga agaw ka? Sino ka ba ha? Hinanakan ka lang naman siguro dahil alam ko na mahal ako ni Jack. Nilandi mo ba yung boyfriend ko kaya ka nabuntis at pilit niyang pinakasalan? Sa mukha mo, isa ka lang naman sigurong babae na gustong umangat kaya gumagamit ka ng lalaki para may humila sa'yo pataas. Sa lakas ng boses nito, mukhang narinig na mga tauhan ni Jack. Nakita niyang palapit ang 2 lalaki sa kanilang dako. Ma'am Samantha, maging ang mga ito ay nagulat din. Kita niya iyon sa reaksyon ng mga muka ng 2 tauhan. Fausto, where's Jack ha? Tawagan mo siya at kailangan ko siyang makausap. Hindi ako naniniwala na asawa niya ito. Sabay duro sa kanya. Ma'am Samantha, pasensya na po pero yun ang totoo, si Ma'am Nina po ang asawa ni Sir Jack. No way, hindi ako naniniwala. Jack loves me, kaya hindi niya ito magagawa sa akin. Lumingon ito sa kanya, nasa likod siya ni Manang. I know, inakit mo talaga si Jack para makuha mo siya sa akin. Singhap nito at bigla nitong hinablot ang kanyang braso pero hindi nito nakuha. Ma'am, buntis po si Ma'am. Wika ni Manang. Ma'am Samantha, umalis na ho kayo. Sinundan naman iyon ni Fausto. Mapapatay kitang babae ka. Sa pangalawang hablot at sa bilis ng kamay ng babae ay hindi agad nakapaghanda si Manang Felisa at agad siyang nahawakan ni Samantha sa braso. Tumalima ng mabilis sa mga tauhan ni Jack at pilit inaagaw siya sa babae. Bitiwan mo ko. Malumanay pa rin ang kanyang tinig. Mapapatay kitang mga agaw ka. Akmang hahablutin ni Samantha ang buhok niya nang makita niyang umusli ang kalibre 45 ni Fausto sa suot nitong t-shirt. Walang ano-anong hinuklit iyon at kasabay ng pagkasa ng armas na to. Nagulat ang lahat nang marinig ang pagkasa ng baril. Bitaw, kung ayaw mong sumabog yung bungo mo. Seryoso niyang sabi habang itinututok ang baril na hawak sa mismong noo nito. Wala akong alam sa mga sinasabi at paratang mo, miss. Pero kung ipagpipilitan mo ang mga walang kakwenta-kwentang mga yan, mas mabuti pa sigurong lumayas ka bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo at mapatay kita. Sa tindi ng galit niya at nararamdamang selos, bigla na lamang nawala ang kaninang pagtitimpi niya at napalitan ng purong galit. Patuloy si Ninya sa pagsasalita habang nakatutok ang baril sa babaeng panay ang hakbang paatras. Fausto, tulungan mo ko rito, ano ba? Lumingon siya sa tauhan ni Jack. Humakbang ito palapit sa kanya. Ma'am, baka po makalabit ninyo ang gatilyo at... Oo, Fausto, uunahin kita kapag hindi ka umatras.
Seryoso niyang usal, tsaka itinutok ang hawak na baril sa lalaki. Kinakabahan, natatakot, wala na siya ng mga pakiramdam na iyon dahil sa marahas na babae, kaya ang kalumanayan ay napawi sa kanya at napalitan ng sumisidhing galit para rito. Sa tatag ng mga salita niya, sunod-sunod na umatras ang dalawang mga tauhan ni Jack. Hindi siya nagbibiro dahil oras na galit siya. Dadagdagan pa ng pagsiselos sa babaeng nagpakilalang nobya ng kanyang asawa. Sige, iputok mo. Tignan natin hanggang saan ang tapang mo. Nagkatinginan ng matandang babae at ang dalawang lalaki. Ma'am Samantha, umalis na ho kayo. Huwag na ho ninyong dagdagan pa ang... Huwag kang matakot, Manang. Yan. Turo sa kanya, tsaka itong umisi. Yan ba ang matapang? Sa katawan yan parang hindi naman yan kayang pumatay ng lamok. Nag-igting ang bagang niya. Ma'am Samantha, tumigil na ho kayo. Pero napanganga na lamang bigla si Fausto na nagsasalita nang biglang umalingaw-ngaw ang dalawang magkakasunod na putok ng baril. Nang titigan niya si Samantha, ay kita ang pagkatigagal nito sa kinatatayuan at parang nakakita ng nuno sa punso dahil kahit ang kumurap ay natigil din ng ilang segundo. Dalawang magkakasunod na putok ng baril na tumama mismo sa magkabilang harap ng paa nito. Magsalita ka pa ulit at sa bibig mo na tatama yung susunod na bala. Ngumisi siya rito. Narinig niya ang pagdarasal ni Manang at ang dalawang mga tauhan ay hindi na nakagalaw sa mga pwesto. Alis, bago pa maubos ang pasensya ko sa iyo, babae. Tunog pagbabanta na ikinaatras muli ng babae dahil ang dulo ng baril na hawak niya ay muling itinutok ni Ninya sa mismong kinatatayuan nito. Napalingon ng lahat nang makarinig sila ng ugong ng sasakyan. Dalawang mga kotse ang tumigil sa tapat ng garahe. Ni hindi na iyon nakadiretso sa mismong garahe at mabilis na lumabas sa mga taong nasa loob nun. Si Jack ang unang lumabas at sinundan ng 5 tauhan. Nang makita ng mga ito ang eksena, ay walang alinlangang lumapit si Jack. Honey, thanks God you're here. Patigilin mo nga yung balo na yan. Gusto niya akong patayin, Jack. At gulat na gulat siya nang makitang lumingkis ang babae sa braso ng kanyang asawa. Lumingon si Jack sa kanya. Babe, please put it down. Baka masaktan ka. Nilingon nito ang 2 tauhan sa gilid niya. 3 metro ang layo mula sa kanyang kinaroroonan. Fausto, what happened here? Singhal nito, ngunit nayuko lang ang mga ito at hindi na nakasagot pa. Siya honey, gusto niya kaming patayin, nasisiraan na siya. Wika ng babae habang siya'y tinuturo. Kanina ay talagang selos na selos siya, ngunit nang makita ang paglingkis ni Samantha sa braso ni Jack, kulang na lamang magliyab siya sa kinatatayuan dahil sa sobrang galit. Shut up, Samantha! Bakit ka ba nandito? Pilit iwinaksi ni Jack ang braso na hawak ng babae. Please, alam mo namang mahal na mahal kita, diba? Ang sabi ko babalik ako for us. Bakit hindi mo man lang ako... Wala na tayo kaya umalis ka na. No! Lahat ng naroon ay biglang nataranta nang muli niyang kinalabit ang gatilyo. Babe, please tama na. Pagmamakaawa ng lalaki. Umalis ka na, Sam, alis na. Mag-usap na lang tayo. Sa pang-4 na bala ay mas nagulantang ang lahat. Isa na lang at ikaw ang mauuna. Sabay turo kay Jack. Honey, please, let me... Shut up and get lost. Umalis ka na. Dahil sa kakulitan ng babae, ipinakaladkad ni Jack si Samantha sa mga tauhan. Hindi pa tayo tapos. Kukunin ko ang akin. Kukunin ko. Hiyaw ng babae. Nakalayo na ang babae, pero ang baril na hawak ay nakatutok pa rin kay Jack. Babe, ibaba mo na ang baril. Baka masaktan ka. Ano mo ang babaeng yun, Jack? Seryoso niyang tanong. Please, babe, mag-usap tayo ng... Sagutin mo ko ngayon din. Ano mo ang babaeng yun? Muli niyang tanong kay Jack. Samantha, ex ko si Samantha, I'm sorry. Hindi ko sinabi dahil hindi naman na importante ang nakaraan. Dahil ang mas mahalaga ngayon ay ikaw at ang baby natin. So please babe, ibaba mo na ang baril na yan. Please sweetie. Malumanay nitong usal. Parang doon lamang siya nakaramdam ng kaginhawaan sa mga sinabi ni Jack. Ibinaba niya ng dahan-dahan ang hawak na baril at nang makita iyon ni Jack ay agad nitong kinuha ang armas. Kinuha ang laman nun tsaka itinapon sa malayo ang baril.
Wala akong makikitang baril sa tuwing nandirito kayo sa loob ng bahay. Naiintindihan ninyo? Seryosong wika ni Jack sa mga tauhan sa mismong sala ng kanyang mansyon. Yes, boss. Sagot ng 10 mga kalalakihan. Ayoko din na muling maulit ang nangyari kanina. Dahil kapag naulit yon, kayong lahat ang malalagot sa akin. Yes, boss. Muling sagot ng kanyang mga tauhan. Kung hindi pa siya nakatanggap ng text mula sa tauhan niya kanina, baka napatay ni Ninya si Samantha. Si Samantha Marasigan ay ang kanyang ex-girlfriend. Hindi rin naman sila nagtagal ng babae dahil buwan lamang ang itinagal ng kanilang relasyon dahil umalis ito patungong Spain because of her modeling career. Mas inuna nito ang trabaho kaysa sa kanya at dahil hindi rin naman siya sigurado sa dalaga kaya hindi niya na ito inintindi. Hindi niya nga ito hinanap dahil ano ba ang pakialam niya gayong mas inuna nito ang career kaysa sa kanya. Manang si Ninya. Paakyat ang matandang kasambahay ng kanyang makita. May dala itong isang baso ng gatas. Nasa silid po ninyo, sir. May ilan pa siyang sinabi sa mga tauhan bago niya pinaalis sa mga ito. Tsaka siya lumapit kay Manang at kinuha ang isang basong gatas na hawak nito. Ako na ho ang magdadala. Aniya rito. Ibinigay iyon ng matanda at tumalikod pabalik sa kusina. Mag-aalas 10 na ng gabi. At ngayon palang iinom ng gatas ang asawa niya. Hindi ba't masyado na iyong late? Pagdating sa silid ni Ninya, kakatok na sana siya nang marinig niya ang mahinang hikbi mula sa loob ng master's bedroom. Hindi kasi sila magkatabi dahil ayaw ng asawa niya na may katabi sa pagtulog. Siguro dahil iyon sa pagbubuntis nito, kaya lumipat na lang siya kaysa ang magalit na naman ito. Imbis na kumatok, marahan niyang binuksan ang pintuan ng silid. Tsaka siya pumasok. Naabutan niyang nakasiksik si Ninya sa sulok ng dingding habang yakap ang mga tuhod. Gulat at pagkaawa ang naramdaman niya nang makita ang namumulang mga mata nito. Lumapit siya tsaka ito niyakap. What happened? Pero hagulgol lamang ang nagawa nito tsaka siya niyakap pabalik. Ang hula niya na naginip ito ng masama dahil mukhang nakatulog na ito. Bumangon lang dahil sa takot. Sinamahan ni Jack ang asawa. Hindi niya ito iniwan hanggat hindi ito himbing na natutulog. Ayaw niyang tumayo. Gusto niyang nasa tabi lang ng babae. Pero baka kasi magalit ito. Kaya kahit nag-aalangan, tumayo pa rin siya upang lumipat ng kwarto. Isang damping halik sa labi at noo ang kanyang ginawad bago tumayo para lumabas na. Ang bigat ng kanyang pakiramdam. Animoy may kung anong nagpipigil na wag siyang lumabas ron. Pero dahil iniisip niya ang asawa, kaya siya umalis na lang matapos isara ang pintuan. Nang maramdaman ni Ninya ang paglabas ni Jack, ay doon lang siya naupo sa kama. Pinahid ang mga luha na patuloy na kumakawala. Naaalala niya na ang lahat at hindi niya nagustuhan lahat ng mga alaalang iyon. Aalis siya at hindi na muling babalik sa bahay at buhay nito kailanman. Kung hindi pa siya tinawagan ng kapatid niyang si Tupi, hindi pa niya maaalala ang tungkol sa kapatid at tiya. At isa pang dahilan niya ay si Jack ang naka-hit and run sa kapatid niya. Bakit hindi nito iyon sinabi? Kaya ba naroon ito sa aklan noong kailangan niya ng tulong dahil ito mismo ang nakasagasa sa kapatid niya? Planado ba ang lahat? Alam ni Manang ang lahat kaya ito mismo ang tumulong sa kanya para makaalis ng gabing yun. Nag-arkila na rin si Manang ng tricycle patungong terminal pa Batangas. Mula roon, sasakay siya ng Roro patungo naman sa Rojas. Pagdating ng Rojas ay sasakay naman ng barko pa Katiklan. Ang sabi ni Tupi, nagtatrabaho na raw ito. Maayos na rin ang kapatid niya. Nagagalak siya nang makakita ng magandang trabaho sa isang hasyenda ang kapatid niya. Ayon dito, napakabait daw ng amo nitong babae. Sa sigla ng tinig ni Tupi, parang maayos nga ang trabaho nito bilang taga-alaga ng mga baboy sa piggery. Oo ate, napakabait ni Ma'am Alora. Sana pag-uwi mo makapunta ka rito. Ngumiti siya kahit sa puso niya talagang durog na durog dahil sa mga kasalanang nagawa sa kanya ni Jack. Ate, nakauwi ka na. Lumingon ng lalaki sa unahan, si Tupi yun. Tumigil ito sa paglilinis ng kulungan ng baboy at lumapit sa kanya. Tiya, nandito na po si ate. Nang lumingon ng babaeng ngumiti ito at nagmamadaling lumapit din sa kanya. Kahapon pa siya nakauwi ng umaga.
Nagpahinga siya ng buong araw bago pumunta sa hasyenda kung saan nagtatrabaho ang kapatid niya at ang kanyang tiyahin. Wala man lang ipinagbago sa mga ito. Kung anong iniwan niya ay ganun pa rin naman. Yun nga lang ay tumaba si Tupi. Siguro ay hiyang sa trabaho. Nakikita niya na hindi naman mahirap dahil sa pigiri lang talaga ito na-assign. Ang tiya Mabet niya ay sa Manukan naman na malapit lang din sa Babuyan. May sariling staff house ang mga trabahador na lalaki at meron din sa mga trabahador na babae. Habang papasok siya kanina rito, kitang-kita ni Ninya ang lawak ng bukirin at lawak na mga damuhan at parang. Ang sabi ng tricycle driver kanina, hanggat naaabot ng tanaw ng mga mata niya, yun din ang lawak ng lupaing iyon na pagmamayari ng isang pamilya lamang. Napakaganda. Bukod sa maraming mga hogani trees sa nadadaanan, marami ding mga prutas. May manggahan at mga rambutan, santol, mga guyabano, langka, pinya at kung ano-ano pang mga prutas. Natatakam siya pero dahil hindi naman kanya, kaya tiniis na lamang niya ang sikmura. Ate, nasabi ko na nga pala kay Mama Alora na gusto mong magtrabaho rito. Nagtanong siya sa akin kahapon kung ilang taon ka na at kung ano ang natapos mo. Sinabi ko na dati kang sekretarya sa isang kumpanya. Kaya nga sabi niya mabuti raw yun. Kukunin ka daw niyang sekretary ate. May umbok na rin pala ang tiyan mo niya. Ilang buwan na ba iyan? Sabat ng tiya niya, tsaka siya nito binigyan ng manggang hinog na hiniwa. Kanina pa talaga siya natatakam sa mangga. Mabuti na lang at meron dito. Salamat po tiya. Inabot niya iyon. 3 buwan at 2 linggo na ho. Nasabi na rin niya ang tungkol kay Jack, kaya minadali siya ng tiya niyang umuwi na. Alam niyang galit ang mga ito sa kanyang asawa. Kahit nga siya sobra din ang galit dito, pero hindi maiwasang mamimiss niya ito. Sadyang iwinawak si lamang at pilit na pinapalitan ng puot. Medyo matagal pa naman, sigurado ka bang kaya mong magtrabaho? Kahit hindi na, ayos lang iyon, total. May pera ka pa namang naitabi sa bangko. Kumunot ang kanyang noo. Nakalimutan mo ba? Diba at may 1 milyon ka na sabi mo ay pinahiram ng kapatid ng amo mo? Doon lang niya naalala. Oo nga pala at mukhang nasa bahay ang passbook niya. Kahit na ba, isa pa kakaunti na lang iyon dahil ginamit niya ang halos 800,000 para makarecover si Tupi. Hindi naman siya nagsisisi dahil para rin naman iyon sa kapatid niya. Ngayong narito na siya sa probinsya nila, pipilitin niyang kalimutan si Jack at magpapatuloy kahit walang ama ang kanyang magiging anak. Siya nga pala ate, pwedeng-pwede ka dito munang matulog mamaya para bukas makausap mo si Ma'am Alora. Wala kasi siya dito ngayon. Kaninang madaling araw umalis at umuwi ng Manila. Nadisgrasya daw kasi ang bunsong anak. Hindi nga maawat kakaiyak yun habang pasakay ng chopper. Parang bigla siyang kinabahan dun. Bakit, Ninya? Maasim ba ang mangga? Mukhang napansin siya ng tiya Mabet niya. Hindi po tiya, masarap nga po eh. Tsaka siyang umiti rito. Bakit daw? Anong nangyari Tupi? Maging siya ay nagulat rin sa naging tanong niya. Ang sabi ni Ma'am Alora, lasing na lasing daw tapos nag-drive ng sasakyan. Kaya ayun, sumalpok sa pader ng isang establishment ang minamaneho. Kawawa naman, nasabi niya kahit hindi niya kilala kung sino iyon. Inilibot siya ni Tupi sa buong lugar at nakakamangha talaga dahil sa lawak ng lupaing yun. Napakayaman siguro ng Alora dahil ayon kay Tupi ay may chopper daw ito. Maging ang staff house o barracks, kumpleto rin sa gamit. Tigi-isang silid at may kusina, may CR at may duyan pa sa puno ng rambutan at guyabano. Isang uway na malapad, ang sarap mahigaron habang nagbabasa ng aklat. Sariwa ang hangin at kay ganda ng langit dahil summer. Oras din ng pamumunga ng Indian mango at mangga, kaya magkakandasawa-sawa siya sa dami ng prutas. Mukhang magiging healthy talaga sila ng baby niya kapag ganito. Kinahapunan, pumunta sila ni Tupi at tiya Mabet nila sa mansyon na nasa gitna ng lupain. Isang malaking bahay na bato na parang isang ancestral house dahil medyo may lumot na at hindi na bago ang pintura. Pero nang pasukin nila ang loob, doon siya napanganga. Napakaganda. Parang panahon pa ni Emilio Aguinaldo ang design. Mabet, Tupi, nandito kayo. May isang maedad na babaeng lumabas mula sa kusina. Tumingin ang matanda sa kanya tsaka itong umiti. Ang ganda ng kasama ninyo, no?
Buntis ka ba, iha? Anito sa kanya at ganting ngiti at tango ang sagot niya. Manang Sabel, itatanong ko kung uuwi ba bukas si Ma'am Alora. Ito kasi si Ate Nin, yung inirekomenda kong magiging sekretary niya. Medyo nalungkot ang mukha nito. Mukhang hindi pa tupi, baka sa susunod na buwan pa. Iniintay kasi nilang magising ang bunsong anak ni Ma'am. Nakoma si Sir, kawawa naman, pero sasabihin ko na pumunta kayo. Ang bigat ng dibdib niya at bigla ring tumulo ang mga luha. Ewan niya ba? Bakit parang sa tuwing naririnig niya ang kalagayan ng anak na may-ari ng hasyenda, parang sobra siyang nasasaktan? O ate, bakit? Agad niyang pinunasan ng luha. Wala ito, napuwing yata. Hipan mo nga tupi. Aniya, tsaka lumapit sa kapatid at dinamayan naman ito. Ang sabi ni Ma'am sa tawag kapag nagising si Sir, iuwi muna niya rito para dito magpagaling. Sana talaga maging maayos lang si Sir Ja. Manang, yung niluluto mo! Nagulat sila nang mula sa kusina, may sumilip na isa pang kasambahay. Sige, nariyan na. Nagpaalam ito bigla bago sila iniwan sa komedor. At dahil inihintay pa niya ang amo ni Tupi at ng tiya niya, ay umuwi muna siya sa kanila upang makapagpahinga at masulit ang mga araw na wala pa siyang trabaho. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy din sa paglaki ang kanyang sinapupunan. Ngayong araw ang prenatal check-up niya. Kinakabahan pa siya dahil eto rin ang araw na makikita niya na ang baby niya sa ultrasound. Excited siyang gumising ng maaga at naghanda na rin ng agahan. At dahil siya lang mag-isa sa bahay, sarili lang din niya ang pinaghahandaan niya. Kung minsan lang din kasi umuwi ang kapatid at tiya niya dahil may barracks naman sa pinagtatrabahuhan ng mga ito. Sinangag at may maraming mga bawang ang kanin tsaka piniritong itlog at longganisa na binili niya kay Aling Colleen kanina sa tapat ng kanilang bahay ang kanyang ulam. Isang simpleng bestidang floral na may mga sunflower na design ang laylayan nun na umabot hanggang sa kanyang sakong. Isang flat sandals upang hindi siya mahirapang maglakad mamaya. Tsaka payong dahil mainit at ang kanyang pink pouch na nasa loob nun ay ang cellphone niya at perang pamasahe at pambayad sa ultrasound. Si Tupi ang nagbigay nun kahit ayaw niya sana. Gusto niyang ipunin na lang iyon ng kapatid niya para sa susunod na pasukan ay makapagpatuloy ito sa kolehiyo. Nahinto kasi ang pag-aaral nito nung madisgrasya. Palabas na sinin niya ng bahay at nakapag-lock na rin ng gate nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya iyon, si Tupi ang tumatawag, mukhang excited kung ano ang magiging pamangkin nito. O Tupi, bakit? Aniya, habang naghihintay ng tricycle, malapit lang ang klinik, isang sakayan lamang. Ate, matapos ka sa klinik, dumiretso ka rito, dumating na si Ma'am Alora. Masaya nitong usal. Parang nakahinga siya ng maluwag dahil sa narinig niya. Okay na ba ang anak niya? Tanong niya kay Tupi. Oo, sumama nga kay Ma'am, kaso hindi ko nakita dahil diretso na sa kwarto nito. Hindi rin daw makausap, hindi kasi sumasagot, laging mainit ang ulo. Napabuntong hininga siya. Okay na yung mainit ang ulo, kesa naman nasa koma or hindi na nagising. Sige, Tupi, dediretso ko dyan mamaya. Nang mamatay ang tawag, ay sakto ring may tumigil na tricycle, kaya sumakay na siya. Congratulations, Mrs. 2 babae at 2 lalaki ang magiging anak mo. Bigla na lang nanlaki ang mata niya dahil sa narinig niya. Paano ho iyon nagkasya, Dok? Tanong niya't natawa ang doktora at ipinaliwanag kung bakit nagkaroon siya ng quadruplets. Titigan mo mabuti ang monitor at bibilangin ko. 1, 2, 3, 4. Kita mo ba? Nabigla siya dun. Hindi talaga niya inaasahan ang balitang ito. Kaya pala hindi normal ang bigat ng tiyan niya at parang ilang hakbang lang parang pagod na siya. Hindi lang pala 1 kundi 4. Para siyang aso ah. Pero talagang sobrang saya niya. Natatakot lang kung paano ilalabas ang ganong kadaming baby. Baka mawarak naman ang ano niya nun. Huwag naman sana. Thank you po, Dok. Walang anuman basta ang bilin ko huwag kakabahan at laging inumin ang mga vitamins mo. Makakatulong iyan para maging malusog ang mga baby mo. Umiti siya tsaka sumagot. May mga paalala din ng doktor bago siya umalis sa klinika nito. Muli siyang sumakay ng tricycle para naman magpahatid sa hasyenda. Ilang minuto lang din ang itinagal bago siya nakarating sa loob ng hasyenda. Ang sabi ni Tupi, sa mismong bahay na lang daw ng amo nito didiretso,
Kaya nilakad na lang niya mula sa binabaan patungo sa pathway, diretso sa mansyon. Saktong palapit na siya nang lumabas mula sa main door ang babaeng sa banta niya, nasa 55 pataas na. Maganda ito kahit halata na ang katandaan. Magandang araw po ma'am, nakangiting bati niya rito. Magandang araw iha, ikaw ba si Ninya? Ang lumani ng tinig nito parang napakabait, sa boses pa lamang ay halata na, lalo na nang umiti ito. Opo, ako nga po ma'am. Ang tiyan niya ang sunod nitong tinignan. Mukhang malaki na ang tiyan mo iha, ilang buwan na ba iyan? Mag-aanim na buwan na po ma'am. Abay ang laki na ya. Sinabi niyang 4 ang magiging baby niya, kaya naman namangha itong lalo. Inaakay siya ng matanda papasok ng living room. Binigyan din siya ng inumin matapos pa upuin. Sabi ni Tope ay naghahanap ka daw ng trabaho. Tumango siya. Kaya mo ba? Pero hindi naman mahirap dahil dito ka rin naman sa bahay pipirme. At kung bibisita sa mga poultry piggery at iba pang mga lugar dito ay may e-bike naman para hindi ka na mahirapan. Halata niya ang lungkot sa mga mata nito. Siguro dahil sa anak nito. Bumuntong hininga ang babae. Pasensya ka na iha, medyo matagal ako nakabalik dahil sa anak ko. Parang nasasaktan siya nang marinig ang garalgal nitong tinig. Ayos lang po ma'am. Alam mo kasi hindi ko lagi nakakasama ang bunso ko. Mas gusto kasing independent at mas gusto na sinasarili ang mga problema. Ang mga kuya niya hindi rin naman nalalayo sa ganoong ugali. Pero ang bunso ko iba siya. Hindi siya klase ng lalaki na showy. Mas maraming oras na tahimik ito't iritable. Parang kagaya ni Jack. Gusto niya sanang idugtong pero mas pinili niyang tumahimik at makinig na lamang. Nakarinig sila ng mga ingay mula sa labas na parang mga nabasag na mga gamit. May sunod-sunod na dabog rin. Kinabahan siya. Pasensya ka na Ninya, sobrang naawa ko sa anak ko dahil sa nangyayari sa kanya ngayon. Ngumiti siya ng pilit. Ma'am Alora, si Sir po may hawak na baril at gustong patayin ng sarili. Biglang tumayo ang babaeng may edad nang lumapit si Manang Sabel. Maging siya ay hindi rin napigilang tumayo. Iha, pasensya ka na. Pwede bang sa susunod na lang tayo mag-usap? Ano kasi ang anak ko. Anito, tsaka ito humakbang ng mabilis patungo sa hagdanan. Nagdadalawang isip siya kung aalis ba o hindi. Pero sa narinig niya, parang nakakatakot ang manatili doon. Hahakbang na sana siya para tumalikod nang mula sa main door, bumungad ang pamilyar na mga lalaki. Ma'am Ninya? Ani Fausto na ikinanlaki ng kanyang mga mata. Ninya? Sumunod rin ang mga kuya ni Jack, si Uno Sandoval at Speed Sandoval. Nasa hulihan ng mga asawa ng mga ito. Nauna ang dalawa at humahangos na tumigil sa harapan niya. Namimilog at gulat na gulat siya nang makita ang mga ito sa harapan niya. Muling nakarinig silang lahat ng bagay na animoy nabasag. Kasunod ay sigaw mula sa ikalawang palapag, sinundan ng pagtangis ni Ma'am Alora. Jack! Napamura si Uno tsaka ito nagtungo sa hagdan. Ninya, please help us. We need you now. Ani Speed na animoy nagmamakaawa sa klase ng tinig. Nanginginig ang kanyang mga kamay at sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Ibig sabihin, nasa mismong teritoryo siya ng mga Sandoval. Gusto man niyang magalit ngunit nananaig ang takot at awa kay Jack na sumisigaw sa itaas. Come on Ninya, ikaw lang ang kailangan niya ngayon. Nagdadalawang isip pa siya pero nang hawakan ng dalawang babae ang magkabilang kamay niya, nagpaubaya na siya. Si Aika at Camille ay talagang takot na takot din. Jack, iho please, don't do this please anak. Mahal na mahal kita Jack. Paakyat pa lang sila sa nakabukas na pinto ay naririnig niya na ang pagmamakaawa ni Ma'am Alora. Please Mama, find her. Please, find my wife please. I need her. I really need her, Mommy. Narinig niya iyon kaya ang tahimik na pagluha ay naging hagulgol. Malapit na sila sa taas. Hindi kasi siya pwedeng tumakbo dahil sa hirap ng kanyang kalagayan. Jack, no. Hindi ka ba naawa kay Ma'am? Kay Dad? Sa amin? Because of her, papatayin mo ang sarili mo. Tinig iyon ni Uno. Nasa may pintuan na si Speed. You don't understand, kuya. You don't understand my pain. Siya lang ang kailangan ko. Siya lang ang buhay ko. At kapag hindi niyo siya dinala sa akin ngayon, papatayin ko ang sarili ko. Anong silbi ko kung wala ang asawa at magiging anak namin?
She is my everything. My breath, my heart, and my soul. Pero nawala siya. She left me, kuya. She left me with nothing but pain. No, Jack. Nina is here. Please, she is here. Nandito ang asawa mo. Please listen to me. Kasama ko siya at nandito siya. Kasunod ng pagturo ni Speed sa kanya. You're joking, right? Not now, Speed. I'm tired. I'm tired of everything. No! No, anak. Bitiwan mo ang baril. Jack, I said, she's here. Matapang ka, diba? Bitiwan mo ang baril at magsapakan na lang tayo. Ibaba mo ang baril mo at lumapit ka rito. Hanggang dyan ka na lang ba? Nasa may pintuan na silang tatlo. Agad siyang tumapat sa nakabukas na pinto at kitang-kita niya ang lalaking may hawak na kalibre 45 at nakatutok iyon sa sintido. Luhaan ng mga mata habang puno ng hinanakit iyon, sakit at bighati ang unang nakita. Babe? Mahina at garalgal na tinig na pumukaw sa lahat ng mga naroon. Si Ma'am Alora na napalingon din sa kanyang dako. Si Uno nakita niyang may tumakas na luha mula sa mga mata nito. Si Speed na hingal dahil sa mga sinabi. Bigla na lamang lumagapak sa sahigang hawak nitong baril at nangangatal na natulala habang nakatitig sa kanya. Marahan ang bawat lakad niya. Gumilid ang magkakapatid upang bigyan siya ng daan. Wife? Bulong nito na halatang hindi makapaniwala. Nang marating niya ang kinaroroonan nito, ang kinatatayuan mismo nito ay walang salitang lumabas sa kanyang labi. Hinaplos ang magkabilang pisngi gamit ang mga palad. I'm sorry, please, don't do this. Kailangan ka namin ng mga anak mo. Mautal-utal na wika niya kasabay ng masaganang luha na tuloy-tuloy na umagos sa kanyang mata. Shh, please don't cry. Please, makakasama yan sa baby, right? Bili ng doktor na huwag kang iiyak. Tumango siya at sumilay ang ngiti sa labi. Please forgive me for being so dumb. Alam kong wala akong kwenta. But one thing is for sure. Kaya kong ibigay ang buhay ko sa iyo at sa anak natin. Mga anak, Jack, 4 sila. Umiiyak siya ngunit nakangiti kaya ito'y nagulat. Really? Is that true? Sunod-sunod ang ginawa niyang pagtango at para siyang nabunutan ng tinik at biglang napawi ang lahat ng galit at mahigpit siya nitong niyakap at isang masuyong halik ang isinunod nito. I'm sorry, I'm really sorry. Hindi ako nakabangga kay Tope. It was my driver. See, wala na siya diba? Dahil ipinakulong ko siya nang malaman ko. I'm sorry nang malaman kong buntis ka. Hindi ko na sinabi sa'yo. Kasi baka anong mangyari sa baby natin. At ang tungkol sa mga nangyari nun, hindi ko na maibabalik ang lahat pero pwede kong baguhin ang lahat. Please, I'm sorry. Ngumiti siya at kusang tumaas sa mga braso upang yumapos sa lalaki. Pinapatawad na kita. Bulong niya't parang wala silang kasama dahil kulang na lang hubaran siya ng lalaki sa harapan ng pamilya nito. God, ikaw si Nina na asawa ng anak ko? Natigilan siya at biglang bumitaw sa pagkakayakap ni Jack. Nahihiya siyang tumango, ngunit nang yakapin siya ni Ma'am Alora, talagang ikinagulat niya. Salamat, Iha. Salamat at iniligtas mo ang anak ko. Salamat sa iyo, Iha. Naluha siya dahil ito pala ang mami ni Jack. Lumapit si Speed. Gago. Anito tsaka isang suntok sa sikmura ang ibinigay nito sa kanya. Speed! Awat ni Camille. Sorry, Mami. Sorry, Jack. Sambit ng babae tsaka lumingon kay Speed. Ayoko nga. Tinakot niya tayo tapos... Ouch! Fine, oo na. Napipilitan itong humingi ng sorry nang pingutin ito ni Camille. It's okay, Camille. Wala talagang kwenta yan eh. Wika ni Jack. Hinawakan siya nito sa palad matapos magsalita. Nakita niyang tumalikod si Uno. You're crying. Nakita ko yun. Asar ni Aika. No, I'm not. Kiniliti nito ang asawa. I'm not. Stop it, sweetie. Baka iba ang makaliti mo. Wika ng kuya ng mga ito dahilan para magtawanan ng lahat. Hindi niya alam pero siguro, ganun talaga basta minahal mo na. Nung una hindi talaga niya ito mahal. Halos isumpa nga niya bago nawala yung amnesia niya. Ngunit nang naaksidente siya at pansamantalang nawala ang alaala, doon nagbago ang nararamdaman niya. Don't do that again. Banta niya habang pababa silang lahat ng hagdanan. Gagawin ko kapag iniwan mo ko ulit. Anito, kaya't kinurot niya ito sa tagiliran. Ouch!
lumingon ang mga nauna sa kanila. Wala yon, kurot ng pagmamahal lang ng asawa ko. Natawa na naman ang mami nito. Alam niya na masaya ito at talagang masaya siya dahil napunta siya sa lugar na to sa tamang oras. Talaga nga naman, kahit anong sama pa ng ugali mo, oras nakatagpo ka ng babaeng para sa'yo, wala ka magagawa kundi magbago. Ano pa ba ang mahihiling ni Ninya? Dahil kitang-kita niya naman ang ebidensya na nagbago na nga talaga si Jack. Mahal na mahal niya ang lalaking ito at isa lang ang alam niya, ikakamatay niya kapag nawala din ito sa kanya. Si Samantha ay umalis na raw ng bansa dahil kung hindi, ilulugmok ni Jack ang kumpanya ng daddy nito dahil kasalanan ng daddy ni Samantha ang nangyaring pagguhos sa construction site at oras na nagpakita ito ay siguradong gulo. Matapos ng gulo ay doon na sa hasyenda naghapunan ng lahat at para silang mga honeymooners dahil mga walang dalang mga anak ang mga ito. Naiwan lahat sa Manila sa Lolo Rio ng mga bata. Nagmamakaawa na nga ang mga itong umuwi na ang mga magulang ng bata dahil baka mabaliw na daw ito. Isang gabi lang naman at bukas, back to reality silang lahat. Nagpahanda ng salo-salo si Mami Alora. Yes, Mami ha, ang sosyal. Yun kasi ang gusto nito. At ang sabi ni Mami Alora ay ikakasal sila ni Jack sa simbahan at muli ay ito na naman ang gagastos, kagaya ng dalawa pang anak ng mga ito. Napakaswerte nila sa naging biyanan dahil anak ang turing sa kanilang tatlo at napakabait talaga nito ni hindi bumabase sa yaman kahit isa itong bilyonarya. Matapos ng hapunan, gumawa sila ng bonfire sa labas ng mansyon, sa gilid ng garden kung saan may open space. Sina Fausto at ang mga tauhan ni Jack ang nag-ayos nun. Naroon si Tope at ang tiya niya na masayang masaya dahil sa nalaman ng mga ito. Halakhakan at tawanan ang namayani sa buong lugar na yun. Nag-barbecue party habang may kasamang light drinks. Syempre hindi pwede sa kanya ang alak dahil buntis. Napakasaya ni Jack nang malaman nito na mas marami pa yung anak nila kaysa kay Kuya Uno nito. Grabe, isang bagsakan na patagad. Ang saya pero hindi niya alam kung paano iyon ilalabas. Natatakot at kinakabahan siya syempre. Ngayon ay masasabi na niyang may forever talaga sa kinamumuhian mo. Next month ang nakatakda nilang kasal pero umatras siya dahil paano daw siya maglalakad patungo sa altar kung ang laki-laki ng tiyan niya. Kaya napagkasunduan na matapos na lang niyang manganak. Every end of the month ay sa asyenda silang buong pamilya. Hindi iyon pumapalya sa bawat huling linggo ng buwan. At ngayong gabi, narito sila kakatapos lang ng dinner at nasa gazebo ang lahat. Si Uno at Aika na may 4 na mga anak. Si Teo na 10 years old na, binata at napakagwapong bata. 7, 5 at 3 ang bunso. Si Speed at si Camille na 5 years na ang panganay na si Amaya. Sinundan ng 3 years old boy at 3 months na itong buntis at siya na hinihintay na lang na sumakit ang tiyan dahil kabuanan niya na ngayon. Si Tupe ang ginawang tagapamahala ng Mami Alora sa hasyenda at si Tia Mabet na naging head ng mga trabahador. Next month mag-aaral muli si Tupe at si Mami Alora ang sasagot ng lahat hanggang sa ito ay makapagtapos. Medyo sumakit ang tiyan niya kaya hinaplos niya yun. Napansin naman iyon ni Jack. Gumalaw ba? Bulong nito habang nasa tabi niya ang asawa. Panay ang pag-uusap ng lahat. Hinahalikan ni Jack ang tiyan niya. Be good mga anak, nasasaktan si Mami. Ani to ng mahina. I love you. Bulong pa ulit nito. I love you too, Jack. Manganganak na yata ako. Biglang nag-iba ang galaw niya nang mayat maya humapdi ang tiyan niya. Are you sure? Biglang tumayo ang lalaki. Oo, mukhang manganganak na ako. Kasunod ng pagngiwi niya dahil mas masakit na iyon ngayon. Jack, bilis! Help her Kuya Uno, Speed, Mommy! Sigaw nito at nagpanik ang lahat. Why? Ani Mami Alora. Ma'am, manganganak na ako. Uno, bilis tayo na! Sambit ni Aika. Bakit? Tinulungan ba tayo niya ng manganak ka? Bahala siya. Tsaka ito uminom ng alak. Aray! Sa lakas ng batok ni Aika ay bigla itong tumayo. Speed, bilisan mo na, ano ba? Singhap ni Camille kaya natayo ng diretso ang asawa. Jack, bilis! Heto na. Binuhat siya nito. Si Mami ang nagbukas ng pinto ng sasakyan. Si Uno ang nagdrive at si Speed ang taga-inhale-exhale. Kaya nyo na yan. Fight, Nin, para sa ekonomiya.
Sigaw ni Aika na hindi na umalis sa gazebo. Si Aika at kami lang naiwan para sa mga bata. Hey, anong? Dumating si Dad Rio na may bit-bit na mga case ng alak. Rio, ang mga gamit sa taas, bilis, manganganak na si Ninya. Sa lakas ng sigaw ni Mami Alora, nataranta ang ama ng tahanan. Jack! Ouch, oo, please not my hair. Nagtawanan na lang ang mga kuya nito dahil sa pagmamakaawa ni Jack dahil sa pagsabunot niya sa buhok nito. Not anymore. Hiyaw nito bago umandar ang sasakyan paalis kasama ang mga kapatid ni Jack. Sumunod naman ang mga magulang nito sa isa pang sasakyan.